May isang katanungan na laging bumabagabag sa isip ng maraming lalaki. Paano mo mapapaibig ang isang babaeng gusto mo nang hindi ka humahabol? Paano mo siya gagawing interesado sa'yo nang hindi ka mukhang desperado? Pero bago tayo magpatuloy, kailangan kong sabihin sa'yo ang katotohanan na baka ayaw mong marinig. Ang tanong na iyan mismo ay senyales na mali na ang iyong pag-iisip. Nakita mo na siguro yung mga lalaking laging naghahabol. Yung mga palaging nagte-text, yung mga laging available. Yung mga handang talikuran ng lahat para lang mapansin. At ano ang nangyari sa kanila? Naging invisible. Naging background character sa sarili nilang kwento. Ngayon isipin mo naman yung mga lalaking hindi masyadong interesado. Yung mga may sariling mundo. Yung mga tila walang pakialam kung magustuhan sila o hindi. At napansin mo ba? Sila ang hinahabol. Sila ang inaatupag. Sila ang nasa isip bago matulog. Bakit? Dahil ang tunay na kapangyarihan sa pag-ibig ay hindi nanggagaling sa pagmamanipula. Hindi nanggagaling sa mga laro ng isip o dark psychology. Ang tunay na kapangyarihan ay nanggagaling sa isang bagay na mas malalim. Sa pagkilala kung sino ka talaga at sa pagtatayo ng buhay na hindi umiikot sa iba. Sa loob ng 3,000 salita, ipapakita ko sa iyo kung paano ka magiging uri ng lalaking hinahanap-hanap ng mga babae. Hindi dahil gumagamit ka ng mga trick, kundi dahil naging tunay kang buo bilang tao. Alam mo ba kung ano ang pinakamahirap na pakiramdam para sa isang lalaki? Hindi yung broken-hearted lang. Hindi yung rejected lang. Ang pinakamahirap ay yung pakiramdam na hindi ka sapat. Na kahit anong gawin mo, kahit gaano ka pa kabait, kahit gaano mo pa siya i-effort, parang hindi mo pa rin nakukuha ang atensyon at respeto na nais mo. Naalala ko ang isang kaibigan ko, tawagin natin siyang Miguel. Buo ang loob niyang ligawan ng isang babae sa opisina nila. Araw-araw, binibilhan niya ng kape. Sinusundo niya pagkatapos ng trabaho. Laging nagre-reply agad sa text. Laging yes sa lahat ng hiling nito. Alam mo kung ano ang nangyari? Naging best friend niya. Naging yung taong tatakbuhan ng babae kapag may problema sa ibang lalaki. Naging yung reliable guy, pero hindi yung guy na gusto. At ang sakit niyan, pre. Ang sakit na alam mong ginagawa mo na lahat pero parang hindi mo pa rin nakukuha ang validation na hinahanap mo. Nakaramdam ka na ba ng ganyan? Yung pakiramdam na ikaw ang laging nag-a-adjust, ikaw ang laging nauunang mag-message, ikaw ang takot na baka may magalit, ikaw ang walang kakayahang magsabi ng hindi, ikaw ang laging available, laging ready, laging nandyan, at sa huli, nararamdaman mo na lang na parang nawawala ka na. Parang nabubuhay ka na lang para sa approval ng iba. Parang walang halaga ang sarili mo kung walang ibang taong mag-validate sa'yo. Masakit. At mas masakit pa dahil alam mong ikaw mismo ang sumisira sa sarili mo. Kaya naman naghahanap ka ng sagot. Naghahanap ka ng paraan para mabago ang dynamic. Para ikaw naman ang may control. Para ikaw naman ang hinahangaan. At dito pumapasok ang dark psychology, ang mga manipulation tactics, ang mga mind games. Pero narito ang mas malalim na katotohanan. Ang dahilan kung bakit ka nahihirapan ay hindi dahil kulang ka sa mga tricks. Ang dahilan ay dahil kulang ka sa sarili. Tanungin kita ng diretso. Bakit mo ba gusto na siya ang maghabol sa'yo? Sagutin mo ng totoo. Walang bias, walang pretensions. Siguro sasabihin mo, gusto ko lang na maintindihan niya ang halaga ko. O kaya ayaw ko lang ng one-sided effort. O baka gusto ko lang na pantay kami. Pero kung titingnan mo ng mas malalim, makikita mo ang tunay na dahilan. Kailangan mo ng external validation para maramdaman ang halaga mo. Dito tayo nagiging tapat. Ang tunay na ugat ng paghahabol mo ay ang malalim na paniniwala na ang halaga mo bilang tao ay nakasalalay sa pagtingin ng iba sa'yo. Kapag nag-reply siya, masaya ka. Kapag hindi, malungkot ka. Kapag nag-effort siya, feeling mo special ka. Kapag hindi, feeling mo worthless ka. Kapag interesado siya, validated ka. Kapag hindi, parang bumagsak ang mundo mo. Nakikita mo ba ang pattern? Ang tunay na problema ay hindi siya. Ang tunay na problema ay ang pag-asa mo sa kanya para maramdaman ang saya, seguridad, at self-worth mo. Ito ang tinatawag ng mga Stoics na attachment sa external outcomes. At ito ang sumisira sa'yo. Dahil kapag umaasa ka sa iba para sa iyong halaga, ginagawa mong may kapangyarihan ang ibang tao na kontrolin ang iyong emosyon. Ginagawa mong siya ang Diyos ng iyong kaligayahan at sa prosesong iyan nawawala ka. At ang babae, nararamdaman niya yan.
Hindi mo man sabihin nararamdaman niya na desperado ka, nararamdaman niya na kulang ka, nararamdaman niya na umaasa ka sa kanya para bumuo ka. At sa natural law ng attraction, ang desperasyon ay ang pinaka-unattractive na quality ng isang tao. Kaya nga ang irony, ang mas naghahabol ka ang mas lumalayo siya. Ang mas kailangan mo siya, ang mas hindi kanya kailangan. Narito ang sinabi ni Marcus Aurelius, isa sa pinakadakilang emperador ng Rome at Stoic philosopher. You have power over your mind, not outside events. Realize this and you will find strength. Sa Tagalog, mayroon kang kapangyarihan sa iyong isip, hindi sa mga pangyayaring nasa labas. Unawain mo ito at makikita mo ang iyong lakas. Isipin mo ang lalim ng katotohanan na yan. Ang problema mo ay hindi kung paano mo siya pahahaluhin sa iyo. Ang problema mo ay ang iyong pag-asa sa kanyang paghanga para maramdaman ang halaga mo. Narito ang isa pang karunungan mula kay Epictetus. Freedom is the only worthy goal in life. It is won by disregarding things that lie beyond our control. Ano ba ang nasa kontrol mo? Ang iyong mga aksyon, ang iyong character, ang iyong mga desisyon, ang iyong pagsisikap na maging mas mabuti. Ano ang wala sa kontrol mo? Kung paano kanya titingnan, kung magugustuhan kanya, kung papahalugin kanya, kung siya ay magiging interesado sa iyo. At narito ang revolutionary insight. Kapag tumigil ka ng kontrolin ang hindi mo makokontrol, kapag tumigil ka ng umasang maging interesado siya sa iyo, doon mo paradoxically makukuha ang atensyon niya. Bakit? Dahil ang taong hindi nangangailangan ng approval ay ang taong may pinakamalakas na presence. Ang taong kumpleto na sa sarili niya ay ang taong pinaka-attractive. Narinig mo na siguro ang concept na detachment, pero hindi ibig sabihin ng detachment na wala kang pakialam. Hindi ibig sabihin na magiging cold ka o hindi ka mag-i-effort. Ang ibig sabihin ng detachment ay ito. Mahal mo siya pero hindi mo kailangan ang kanyang pag-ibig para maging kumpleto ka. Kinikilala mo ang kanyang halaga, pero hindi mo ibinababa ang sarili mo para lang makuha ang kanyang approval. Interesado ka sa kanya, pero hindi ka nawawasak kung hindi siya interesado sa iyo. Ito ang essence ng Stoic love, ang pag-ibig na bukal sa kalayaan, hindi sa pangangailangan. Ngayon, practical na tayo. Paano mo ba talaga ito isasagawa sa tunay na buhay? 1. Magtayo ng sariling mundo. Ang unang hakbang ay ang pinakamahirap. Kailangan mong magkaroon ng buhay na hindi umiikot sa kanya. Tanungin mo ang sarili mo. Ano ba ang iyong mga pangarap? Ano ba ang gusto mong makamit? Anong uri ng tao ang gusto mong maging? Hindi ano ang gusto niyang makita sa akin, kundi ano ang gusto kong maging. Gumawa ng konkretong plano. Mag-gym ka hindi para magustuhan ka niya, kundi para maging mas malakas ka. Mag-aral ka ng bagong skill hindi para ma-impress siya, kundi para lumawak ang mundo mo. Bumuo ng kaibigan at community hindi para magmukhang social ka, kundi dahil kailangan mo ng malalim na koneksyon. Magtrabaho sa iyong career hindi para may ipagyabang ka, kundi dahil may layunin ka sa buhay. Ang babae ay dapat parte ng iyong buhay, hindi sentro ng iyong buhay. To practice ng controlled availability. So it's human a mind game that ay boundary. Kapag laging available ka, walang value ang time mo. Kapag laging ka nagre-reply agad, walang halaga ang attention mo. Hindi ibig sabihin na mag-playing hard to get ka. Ibig sabihin may sarili kang priorities. Halimbawa, kung nag-text siya habang nagwo-work ka, okay lang na mag-reply ka after ilang oras, hindi dahil nagpapakipot ka, kundi dahil focused ka sa ginagawa mo. Kung nag-aya siya pero may lakad ka na with friends, okay lang na mag-decline. Hindi dahil gusto mong paghintayin siya, kundi dahil may commitment ka na. Kung gusto niyang mag-usap pero pagod ka, okay lang na sabihin mo, "Let's talk tomorrow, I need to rest." Hindi dahil cold ka, kundi dahil alam mo kung ano ang kailangan mo. Ang mensahe dito, interesado ako sa iyo pero hindi ako buhay para sa iyo. 3. Maging tunay na interesado pero hindi invested sa outcome. May pagkakaiba ang dalawa. Kapag interesado ka, nakikinig ka. Nagtatanong ka, nag-e-effort ka na kilalanin siya ng malalim. Pero kapag invested ka sa outcome, takot kang mawala siya. Anxious ka sa bawat reply. Overthinking ka sa bawat aksyon. Paano mo ba ito babalansahin? Simple lang. Makipag-usap ka sa kanya na parang wala kang patunayan. Maging authentic ka. Kung may gusto kang sabihin, sabihin mo. Kung gusto mong mag-joke, mag-joke ka. Kung may opinion ka, ibahagi mo. Huwag kang mag-filter ng sarili mo para lang magustuhan ka niya. Dahil narito ang katotohanan. Kung kailangan mong magpanggap para magustuhan ka niya, hindi ka niya tunay na gusto. Gusto niya yung fake version mo. At eventually,
Mapapagod ka sa pagpapanggap na yan. 4. Turuan ang sarili mong mag-walk away. Ito ang pinakamahirap. Kailangan mong maging willing na lumayo kung hindi ka nire-respeto. Kailangan mong maging willing na umalis kung one-sided na ang effort. Kailangan mong maging willing na mag-move on kung walang growth ang relasyon. Hindi ito ultimatum, hindi ito pamimilit. Ito ay simpleng pagkilala sa sarili mong halaga. Deserving ako ng taong mag-e-effort din para sa akin. At kapag meron kang kakayahang lumayo, doon ka magiging tunay na malaya. Doon ka magiging tunay na attractive. Dahil ang babae ay nararamdaman kung mayroon kang kakayahang mamuhay nang wala siya. At ang kakayahang iyon, ang independence na iyon, ay isa sa pinaka-attractive na quality ng isang lalaki. 5. Mag-focus sa character development. Huwag kang mag-focus sa tactics or strategies para makuha siya. Mag-focus ka sa pagiging uri ng taong natural na nakaka-attract ng respect at admiration. Ano ang mga katangiang yan? Integrity. Gawin mo ang tama kahit walang nakatingin. Maging tao ng salita. Huwag kang maging plastic. Purpose. Mayroon kang vision sa buhay. Mayroon kang direksyon. Hindi ka basta sumusunod sa agos. Emotional stability. Hindi ka reactive. Hindi ka nagko-collapse kapag may problema. Alam mong paano mag-regulate ng sarili mong emosyon. Generosity. Hindi dahil umaasa ka ng kapalit kundi dahil natural na mabuti ang puso mo. Confidence. Hindi arrogance. Kundi simpleng pagtanggap sa sarili mo. Strengths at weaknesses. Kapag nag-develop ka ng mga katangiang ito, hindi ka na kailangang mag-isip kung paano siya pahahaluhin sa'yo. Automatically, kiklalanin niya ang halaga mo. Ngayon, kailangan kong bigyan ka ng malubhang babala. Marami ang makakarinig ng ganitong payo at gagamitin ito sa maling paraan. Maririnig nila ang detachment at gagawin nilang excuse para maging walang pakialam. Maririnig nila ang independence at gagamitin para maging selfish. Maririnig nila ang walk away at gagamitin para mang-ghost ng walang rason. Maririnig nila ang controlled availability at gagawin itong manipulation tactic. Pakinggan mo ako ng mabuti. Ang lahat ng sinabi ko ay may pundasyon sa self-mastery, hindi sa manipulation. Ang layunin ay hindi kontrolin siya. Ang layunin ay kontrolin ang sarili mo. Ang layunin ay hindi gawing desperado siya para sa'yo. Ang layunin ay hindi maging desperado ka para sa kanya. May malaking pagkakaiba ang dalawa. Ang healthy detachment ay nagmumula sa self-completeness. Ang manipulation ay nagmumula sa insecurity at need for control. Ang healthy boundary ay nagmumula sa self-respect. Ang playing games ay nagmumula sa takot at kawalan ng tiwala. Kaya bago mo gamitin ang mga principles na ito, tanungin mo ang sarili mo. Ano ba talaga ang intensyon ko? Kung ang intensyon mo ay gawing masaya siya habang nagiging mas mabuti kang tao, tama ang daan mo. Kung ang intensyon mo ay pabagsakin ang ego niya para lumaki ang ego mo, mali ang daan mo. Ang tunay na strength ay hindi nanggagaling sa kakayahang kontrolin ang iba. Ang tunay na strength ay nanggagaling sa kakayahang kontrolin ang sarili mo. At nandito ang ultimate test. Kung matuto siyang lumayo dahil sa iyong detachment, kakayanin mo ba? Kung makahanap siya ng iba dahil hindi mo siya ginawang center ng mundo mo, magiging okay ka ba? Kung hindi, hindi ka patunay na detached. Kung hindi, gumagamit ka pa rin ng tactics para sa control. Ang tunay na detachment ay ganito. I hope she stays but I'm complete whether she does or not. Kaya ano nga ba ang mangyayari kapag sinunod mo ang daan na ito? Unang-una, ikaw mismo ang magbabago. Hindi mo na kailangan ng validation niya para maramdaman ang halaga mo. Nagigising ka sa umaga na may layunin, kahit wala siyang nag-text. Tumutulog ka sa gabi na kontento, kahit hindi kayo nag-usap buong araw. Mayroon kang inner peace, ang kapayapaan na hindi nakadepende sa actions ng iba. Pangalawa, babaguhin mo ang dynamics ng relasyon. Kapag hindi ka na desperado, ang babae ay magsisimulang mag-isip tungkol sa'yo. Kapag hindi ka na laging available, magsisimulang pahalagahan niya ang time mo. Kapag hindi ka na umiikot sa kanya, magsisimulang siya ang umikot sa'yo. Hindi dahil naglaro ka, kundi dahil naging tunay kang interesante. Ang taong may sariling mundo ay inherently interesting. Ang taong kompleto na sa sarili niya ay inherently attractive. Pangatlo, makikita mo kung sino talaga ang karapat-dapat sa'yo. Kapag nag-set ka ng boundaries, kapag nag-demand ka ng respect, lalabas ang tunay na kulay ng tao. Kung tunay na interesado siya, mag-e-effort din siya. Kung tingin niya ay deserving ka ng respect, re-respectuhin ka niya. Kung hindi, alam mo na, hindi siya ang para sa'yo. At alam mo ba ang pinakamagandang parte? Hindi ka masasaktan ng husto.
Dahil hindi mo naman siya ginawang Diyos ng kaligayahan mo. Dahil kumpleto ka pa rin kahit wala siya. Pang-apat, magiging mas malalim ang koneksyon nyo. Kapag pareho kayong kumpleto bilang individuals, kapag pareho kayong may sariling mundo, kapag pareho kayong hindi desperado, doon kayo magiging tunay na magkasundo. Hindi yung koneksyon na built sa pangangailangan, kundi yung koneksyon na built sa mutual respect, admiration, at shared growth. Ito ang uri ng relasyon na sustainable. Ito ang uri ng relasyon na healthy. Ito ang uri ng relasyon na tunay. At sa huli, magiging mas masaya ka, hindi yung happiness na nakadepende sa kung sino ang kasama mo, kundi yung happiness na built sa foundation ng pagkilala sa sarili mo, sa pagtanggap sa realidad, at sa pagsasabuhay ng virtues na importante sa iyo. Ito ang self-mastery. Ito ang tunay na kalayaan. Makinig kang mabuti sa puntong ito. Mayroon kang 200 na maaaring tahakin mula ngayong araw. Ang unang daan, maghanap ng mga shortcuts. Mag-download ng e-books tungkol sa dark psychology. Mag-memorize ng mga lines at tactics. Mag-focus sa kung paano mo i-play ang isip niya. Ito ang madaling daan. Ito ang daan na nag-promise ng mabilis na resulta. Pero alam mo ba kung saan patungo ang daang ito? Sa manipulasyon, sa toxicity, sa relasyong walang tunay na koneksyon, at sa huli, sa loneliness, kahit na may kasama ka. Ang pangalawang daan, magsimula ng tunay na journey toward self-mastery. Gumawa ng konkretong plano para sa sarili mong development. Magtayo ng boundaries. Mag-develop ng character. Turuan ang sarili mong maging kumpleto kahit mag-isa. Ito ang mahirap na daan. Ito ang daan na walang guarantee na makukuha mo siya. Pero alam mo ba kung saan patungo ang daang ito? Sa kalayaan, sa kapayapaan, sa tunay na self-respect, at eventually, sa uri ng pag-ibig na karapat-dapat sa iyo. Ang pag-ibig na hindi built sa takot o manipulation, kundi sa mutual respect at growth. Kaya ngayong nandito ka pa at nakikinig, tanungin mo ang sarili mo. Anong uri ng lalaki ang gusto kong maging? Hindi anong uri ng lalaki ang gusto niyang makita, kundi anong uri ng lalaki ang maipagmamalaki kong maging. Gusto mo bang maging taong gumagamit ng manipulation para makuha ang atensyon? O gusto mo bang maging taong deserving ng respect dahil sa character mo? Ang desisyon ay nasa sayo. Pero alalahanin mo ito. Ang daan patungo sa tunay na pag-ibig ay dumadaan sa tunay na pagmamahal sa sarili. At ang tunay na pagmamahal sa sarili ay hindi narcissism. Ito ay simpleng pagkilala na deserving ka ng respeto, kasama na roon ang respeto mula sa sarili mo. Kaya simulan mo ngayong araw. Hindi bukas, hindi kapag ready ka na. Ngayong araw, gumawa ng isang desisyon na magbabago ng takbo ng buhay mo. Pipiliin kong maging kumpleto bilang tao kahit na mag-isa ako. Kapag ginawa mo ang desisyong yan, kapag sineryoso mo yan, doon mo makikita na ang mga babae ay hindi na problema. Dahil ang problema ay hindi sila, ang problema ay ikaw. At ngayong alam mo na yan, ngayong handa ka ng harapin ang sarili mo, ngayong willing ka ng magbago, nagsimula na ang tunay na transformation. Marcus Aurelius once said, "Waste no more time arguing what a good man should be. Be one." Kaya huwag mo nang sayangin ang oras mo sa pag-iisip kung paano mo siya makukuha. Gumawa ng sariling kwento na kahit sino ay gugustuhing maging parte. Yan ang tunay na dark psychology. Ang psychology na alam ng mga sinaunang philosophers pero kalimutan ng modernong mundo. Ang taong hindi nangangailangan ng iba para maging kumpleto ay ang taong pinakahinahangaan ng lahat. Ngayon lumabas ka at magsimula ng iyong journey. Maraming salamat sa panonood.